nababanggit po natin yung unjust vexation. Ano po bang ibig sabihin nito? At saka yung relation into cybercrime. Kasi mapupunta sa cybercrime yung kaso kasi pinost sa social media. At doon naman po sa part na yon ay ano po yung mga kailangan or elements para masabi na cybercrime yung ginagawa po nitong si JV. Ang kaso po kasi ng unjust vexation ay sa Tagalog ay pangungutya, no? Sa katotohanan po ay tayo na lang mangilang-ilang bansa na lamang ang natitira na kapag nainis ka sa iyong kapwa or sinasabing medyo na buwisit ka, pwede kang makasuhan ng pangungutya. Yan po yung unjust vexation, no? Ngayon naman po sa pagpo-post kasi, yan kasi ang karaniwang nagiging problema ng mga taong naniningil, no? Kasi kawawa nga naman sila na yung nangutang, kadalasan sila pa yung napapahamak. Kasi naman hindi po nila alam yung tamang pamamaraan ng pangongolekta. Ngayon naman po pag nag-post ka sa social media at gumamit ka ng mga salitang halimbawa manloloko, no? Manggagancho, magnanakaw, yan po ay pagpaparatang ng isang krimen. At kahit nga po nangutang ang tao sa inyo, pero sa katotohanan wala pa namang verdict yung korte, no, or husga ang korte na siya nga ay manggagancho, manloloko, hindi po tayo pwedeng mag-post ng ganun. Para naman po maiwasan natin ang paninira sa ating mga kapwa. Kaya po, pag pinost mo yan sa social media, hindi lang po siguro unjust vexation, kundi magiging liable po talaga tayo sa ating cybercrime laws, which is libel. Ayun, nako! So mag-ingat po tayo dyan. Kahit na inis tayo, o kahit na sabihin na sa utak natin, akala natin totoo naman na isang manggagancho ito. Huwag nyo na pong i-post. Oo, huwag nyo nang i-post kasi kayo naman ang magkakaproblema. So, idemanda nyo na lang siya without posting anything. Dahil yun na nga, sabi po ni attorney, baka kayo naman po ang makasuhan ng cybercrime, di ba? Yeah, kasi why do we call it a cybercrime? Because you committed the crime by using online